Ang grupo ho nitong dating kalihim ng Department of Information and Communications Technology isinusulong itong tinatawag na locally designed hybrid election system para yan sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections. May live report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, isinusulong ng grupong alyansa ng mga nagkakaisang mamamayan ang bagong locally designed at developed hybrid election system na nais nilang ipilot ng Commission on Elections sa barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong Nobyembre. Ayon sa grupo, ang kanilang panukala ay isang bagong henerasyon ng hybrid system. Ito ay paper-based, may human in the loop at digitally auditable na layong palakasin ang transparency, verifiability, decentralization at seguridad ng halalan. Ipinaliwanag ni dating Department of Information and Communication Technology, Secretary General Eliseo Rio, na katulad ng kasalukuyang ginagamit ng COMELEC na Smartmatic voting machine, itong hybrid election system ay gumagamit din ng makina ngunit mas pinalakas ang transparency para sa mas patas na halalan. Kapareho ng tradisyonal na proseso ng pagboto, gumagamit din ito ng balota kung saan mag-shade din ng botante ng kanilang kandidato na nais iboto. Dadaan ito sa scanner, ngunit hindi tulad ng Smartmatic, dito ay maaaring makita ng botante kung akma ba ang datos mula sa kanilang balota sa bagong system. Kung tama ang lahat ng datos, maaari nang i-print ng botante ang kanyang Voters Verified Paper Audit o VEVPAT para sa susunod na proseso. Ngunit kung sakaling may mali sa balota, may pagkakataon pa ang botante na baguhin ito bago i-print ang kanyang VVPAT. Binigyan din ni Rio na mas mura ang kanilang sinasulong na bagong hybrid election system kaysa sa voting machine ng Smartmatic. Aniya, kung ang nirerentahan na makina ng COMELEC ay umaabot ng 75,000 pesos bawat isa, itong hybrid election system ay umaabot lamang ng 32,000 pesos. Kumpiyansa din umano siya na 100% ang magiging accuracy ng system. Kaugnay niyang pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Eliseo Rio. Components ng hybrid. Isang laptop, isang printer, isang scanner. Kung Smartmatic, sa Smartmatic lang tayo pwedeng bumili. No? Ito kahit saan. Mas mura pa. Kalahati lang ang presyo ng pag-arkila natin ng Miro. 32,000. Kung inarkila natin ang Smartmatic, 150,000. Malaki-laki. Yes. At yung Miro, hindi natin binili, inarkila natin, 76,000 ang arkila. Tapos yan, ibinalit na. Ito, pagtas ng eleksyon, magagamit ito na eskwela. Ay talaga 100% sure kami. Kundi, hindi kami naglalakas o nagkapa, no? In other words, pilot lang naman eh. Samantala, Bombo Genesis Bombo Jai, sinabi ni Rio na nakapagsumiti na sila ng liham sa COMELEC upang may presenta ang sistema at makahingi ng komento kung paano ito mapapahusay upang matiyak na nakaayon ito sa umiiral na batas sa halalan at takma sa mga kondisyon sa iba't ibang presinto. Dagdag pa niya, ilang beses na umanong rebisa at na-update ang sistema matapos ang konsultasyon sa iba't ibang election stakeholders at hinihintay na lamang nila ang formal na tugon ng COMELEC upang may salang-alang ang posibleng pilot testing sa barangay at Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.